Magandang umaga po sa ating lahat. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga mommy, ng mga soon-to-be mommies. Sige po, let's start this beautiful Sunday service with prayer. Sige po, hanap na po tayo ng mga upuan natin. And habang nagsisettle down yung lahat, gusto ko rin i-encourage yung tayong lahat, no? Every start of the service, makikita nyo may mga nakapost dyan na mga prayers ng ating mga brothers and sisters. If may time po kayo, is ipag-pray nyo po sana yung ating mga kapatid dito sa simbahan. Sige, let's start na po ang ating prayer. So for our first item, let's read this and then let's pray together. Sige po, let's read po. Para sa pangalawang prayer item natin.
Diyos amang may may gawa ng lahat at pinakamakapangyarihan. Panginoon, lumalapit kami ngayong umagang ito. Humihingi kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan nitong nagdaang linggo, Panginoon. Sa iyo, sa aming kapwa, sa aming mga kapamilya, Panginoon, sa aming kaibigan. Linisin mo po ang aming puso nang sa gayon sa umagang ito ay makakalapit kami sa inyong harapan, Panginoon. Naway lahat ng anxiety, lahat ng problema na dala namin ngayong umagang ito ay iwan namin, Panginoon. Naway sa inyo lang kami magtuon ng aming pansin. Naway ang aming puso ay sa iyo lang mag-focus sa kabila ng hirap na nararanasan namin ngayon, sa kabila ng kahit anumang problema na aming dinaranas ngayon, Panginoon. Naway po ang buong isip at puso namin ay sa iyo lamang magtuon ng pansin, Panginoon. Panginoon, may you teach our hearts kung ano man yung gusto mong iparating sa amin ngayong umagang ito. Naway maisa puso namin yon at maisagawa namin sa aming araw-araw na pamumuhay. Naway ang pagmamahal na nararamdaman namin na nanggagaling sa inyo ay mag-umapaw sa amin at maibahagi rin namin sa ibang mga tao, Panginoon. Panginoon, naway ikaw ang maging sentro ng aming gathering ngayong umagang ito. Pinapasalamatan ka po namin sa lahat ng inyong pagpapala sa aming buhay, Panginoon. Kayo po ang papupurihan namin ngayong umagang ito at dadakilain. Lahat ng ito ay aming ipinapanalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. What if I tell you
call a spade, paint 1,000 walls, would it mesmerize the eyes of the blind? What if I tell you that this comfort to the weary? Would you find rest if you alone fight the test? You need to look for you to see. You need to stop for you to walk. You need to talk for you to speak. And you need to choose for you to love. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayun, napakasigla ng lahat, ano? Hinihiling ko po ang lahat na magsitayo at ating palakpakan ng maganda at malakas ang ating Panginoon. Lakas pa po! Lakas pa! Yes, amen. Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon, no? Ang hinihiling ko yung mga babae, taas nga po yung kanang kamay. Itaas po. Pakitaas po ng maigi. Isigaw niyo po, Panginoon, ikaw lamang sapat na at higit pa. Sige po, yung mga lalaki naman, itaas po natin ang ating kamay, isigaw din po natin. Ikaw lang po, Panginoon, ay sapat na at higit pa. Mahina ang lalaki. Ulitin natin. Parang hindi sapat ang Panginoon sa inyo, ah. Sigaw natin na ang Panginoon natin ay sapat na at higit pa. Okay. Tunay nga na napakabuti ng ating Diyos sapagkat ang kanyang kabutihan, ang kanyang katapatan sa buhay natin ay laging naririyan. Kaya tayo'y naririto dahil sa Kanya. Kaya muli, palakpakan natin ng maganda at malakas ang ating Diyos na buhay. Handa na po ba tayo lahat na magpuri? Amen. Sama-sama natin purihin ang ating Diyos pagkat siya lang ay sapat na at higit pa. Mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging daan, di natatakot sa panganib. Pagkat naririyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok. Ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awit. Pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Sama-sama tayo mga kapatid. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaakaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Sama-sama tayong umawi pagkat ang biyaya ng Diyos sa buhay natin ay sapat at higit pa. Come on, church! Nangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging naan, di mata
Tandaan ka palagi, di matitinag sa pagsubok. Ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Oh, napakabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na, higit pa. Wow, wow. Ooh, oh, oh, oh. Ang aking pastol hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Lakasan po natin mga kapatid. Biyaya mo'y sagana at umahabaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umahabaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na, higit pa. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, oh Diyos. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iwan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, oh Diyos. Anong man maging panahon, anong man pagkakataon, anong man maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 oh. Araw-araw, araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, oh Diyos. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iwan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, oh Diyos. Anong man maging panahon, anong man pagkakataon, anong man maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 Tunay nga na napakadakila mo, Panginoon. Araw-araw papapurihan ka namin at araw-araw sasambahin. Yes, Lord. Wala kang katulad. Ang
katulad, o wala kang katulad. Wala kang 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 katulad. Sigaw natin na walang katulad ng ating Panginoon. Katulad, o wala kang katulad. Wala kang katulad, o wala kang katulad. Katulad, o wala kang katulad. Wala kang katulad, o wala kang katulad. Anong mang maging panahon, anong mang pagkakataon, anong mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anong mang maging panahon, anong mang pagkakataon, anong mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anong mang maging panahon, anong mang pagkakataon, anong mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Whoa-oh, whoa-oh-oh, whoa-oh, whoa-oh-oh, whoa-oh, whoa-oh-oh, whoa-oh, ikaw at ikaw pa rin. Yes, Lord. Ikaw at ikaw pa rin, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong pagmamahal na walang hanggan, Panginoon. Salamat dahil kahit hindi kami karapat-dapat, Lord, ngunit patuloy mo pa rin kaming tinatanggap. Patuloy mo kaming pinapatawad at binubuhat araw-araw. Lord, tunay ngang ang biyaya mo ay sukdulan. Hindi nauubos at hindi nagmamaliw. At habang inaalala namin, Panginoon, yung iyong kabutihan, wala kaming ibang maitutugon, Lord, kundi ang sambahin ka at itaas ang iyong ngalan. Napakabuti mo, O Diyos. Noon, ngayon at magpakailanman, hindi ka nagbabago. Habang hindi karapat-dapat, pagukulan ng hapag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Minsan pa, habang wali karapat-dapat, pagukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, nasuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako, yakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako, O Diyos ng katarungan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalang kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Yes, Lord. Patuloy ka namin itataas, Panginoon.
walang salang manunubos ang umako ng parusang nararapat sa akin. Anong habag sa tulad ko? Anong habag sa tulad ko'y tawad ang iyong katwiran at ako'y patawarin. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang. Niyakap mo ako. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na. Yes, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa napakalawak na pag-ibig mo, O Diyos. Salamat, Panginoon. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Lord, pinupuri ka namin, Panginoon. Tinataas ka namin sa aming buhay, Lord. Salamat sa iyo, Panginoon. Oh, oh. Salamat, Panginoon. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha, luluwan, hatiin ka. Napakabuti mo, napakabuti mo. Di ka nagbabago, noon, ngayon, kailan pa man. Kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, Diyos. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha, luluwan,
ating awitin ang napakabuti ng ating Panginoon. Sama-sama natin siyang awit. Sama-sama nating ilabas sa ating mga bibig na siya ay mabuti. Minsan pa nating awitin ito. Napakabuti mo, aming Diyos. Puri ka, ang iyong likha, luluwalhatiin ka, luluwalhatiin ka, napakabuti mo. Yes, Lord, tunay na napakabuti mo, Lord, sa buhay namin. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Yes, Lord. Patuloy nating awitin. Maraming salamat po sa iyong presensya, Lord. Salamat dahil tunay kang mabuti, tunay kang tapat sa aming buhay. Salamat sa iyong pagmamahal na walang hanggan. At sa iyong biyayang sapat na at higit pa sa lahat ng aming pangangailangan, Panginoon. Patuloy mo pong ihanda ang aming mga puso sa pakikinig na iyong salita. At hayaan mo, Panginoon, na mangusap ka sa bawat isa sa amin. Palakasin mo po ang aming mga nanghihinang kalooban, Panginoon. Ang aming mga nanghihinang katawan. Ang aming nanghihinang spiritual, Lord. Palakasin mo. Bigyan mo kami ng kapayapaan. Lalo na mga may pinagdaraanan, Lord. At ipaalala mong ikaw ay laging kasama namin sa araw-araw. Ikaw lamang, O Diyos, ang aming itataas at luluwalhatiin sa aming buhay. Ikaw lamang, Lord. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maari na po lahat magsiupo. Hello, Mike. Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon. Siya ay tapat noon, ngayon, at magpakailanman. Di ba? Lumalakas ang ating kalooban kapag naaalala natin ang mga pangakong yan ng ating Father's Day sa lahat ng ating mga maraming uri. Niya si Arnold San Miguel na nandito din. Yan. Good morning. At binabati rin natin si Princess Joy Sales. Saan si Princess Joy? Ayun, si Princess Joy. Kasama ng ating mga young teens. At si Keshin. Keshin. Kenshin. Tama. Kenshin Yi. Welcome sa Impact Church at ang humahabol ay si Flony. Tama ba? Flony, asan si Flony?
Ayan, ayan. Ayan si Flony. Welcome to Impact Church. Sige po, palakpak natin ng malakas ang ating mga kamayan. At patuloy tayong mag-invite ng ating mga bisita sa ating simbahan, no? Kamag-anak, kaibigan. Meron ding dumadalaw sa atin dito, si Vincent Reggie, na taga, siya ay taga Davao. Yan, welcome sa Impact Church. And syempre, gusto rin nating batiin ang magdiriwang ng kanilang kaarawan para sa linggong ito. Binabati natin si Ate Marian. Naki-ate, no? Marian. Oh, ang daming fans. At kasabay niyang magdiriwang ng kanyang kaarawan ay si Ate Felicitas Patriarca. And sa May 13, isang ate ko din, Lovely Marsan. Kasabay niyang magbe-birthday si Nino. Ayan, si Nino gamit si Ate Marilyn Salvatierra. Ang cute ng picture niya. And sa May 14, si Maria Cristina Escalora. Ayan siya. At sa May 15, ang ating nag-iisang boss Joseph Martinez. Kasabay niyang magbe-birthday si Carl, kuya ni Pastor Gerard, si Carl John Austria. Ang dami magbe-birthday. Sa May 17, si Ralph Vince Argelies. At si James Tayamora. Ayan, happy birthday. At meron ding mag-celebrate ng kanilang wedding anniversary. Una na dyan ay si Kuya Ronald at si Ate Plaridel Vergara. 30th wedding anniversary nila. And sa May 12 naman ay si Marion at si Danilyn Abengosa. 14th wedding anniversary nila. Happy wedding anniversary sa dalawang couples na ito na magse-celebrate ng kanilang anniversary. And patuloy nating pinapasalamatan ang Panginoon. O eto na. Gusto nyo bang malaman kung ano ang ginawa ng Panginoon last week? Okay, ayan. So, unang-una na dyan ay ang ating voice and piano band builder na nangyari last week. Salamat sa opportunity na to na matuto ang ating mga attendees, yung mga nag-attend ng lesson, voice at saka piano. Meron tayong madadagdag sa ating music ministry. Ayan. And last Friday din ay ang ating Uplift Worship Night. Ayan, sinasabi ng aking anak, Mami, grabe yung Uplift Worship Night, grabe yung na-experience namin. Sabi niya, marami akong nakita na na-touch ni Lord kasi naiyak sila. Muntik na nga rin akong maiyak, sabi ng anak ko. Chinika, no? Yan. Pero pinigilan ko, sabi niya. Yon. So, nakakatuwa po na meron tayong mga meaningful experience na katulad nito during our Uplift Worship Night. Yan. Kaya kung interested kayo and sana po may pagkakataon din kayo na ma-experience ito. So may magkakaroon tayo this month din. And of course, nagpapasalamat tayo dahil nagpapatuloy ang ating Malasakit Ministry Batch 4. Yan ay sa Project 23 Center and meron din tayo sa San Juan Center at P. Tuason Center. Yan ay nangyari kahapon. And syempre, ang ating mga small group, unahin ko na yung ating mga DBS small groups. Yan ay sa Project 23 Center, yung nakikita ninyo sa picture, at sa P. Tuason Center. Bukod pa po dyan, ay ang mga small groups din na nangyayari. Yung meeting po ng ating mga small group. Pero wala dyan sa picture. Alam nyo na, kapag meron tayong season na inaaral, nabubuhay din ang ating mga small groups. So kung wala pa po kayo at hindi pa kayo part ng isang small group, ayan, pwede nyo pong tanungin ang ating mga pastors at ang ating mga leaders kung saan kayo pwedeng sumali na small group. At eto naman, for our upcoming events, tandaan po natin sa ating mga kalendaryo, unang-una na dyan ay ang ating foundation seminar. Yan po ay para sa ating mga small group leaders at syempre sa mga
assistant small group leaders or mga apprentice natin. Yan po ay mangyayari sa May 16, 9 ng umaga hanggang 4 ng hapon. At ang ating speaker po dyan ay si Reverend Leo Jaime Son. Yan. And ito, para sa ating pagpapatuloy ng ating band builder, ngayon naman po ay acoustic guitar ang kanilang pag-aaralan. So kung interested po kayo sa ating mga kabataan, kahit na hindi sa kabataan, no, kung interested kayong matuto ng acoustic guitar, ay mag-attend po tayo dito sa May 19 to 22. 1:30 po ito hanggang 3:30 ng hapon. At ito, alam ko sana po ay tapos na ang kanilang pag-iipon at ready na silang umattend ng National Alliance Youth Congress na gaganapin sa May 19 to 22. Ina-announce po natin ito para as a church mapanalangin po natin ang ating mga youth leaders na a-attend dito. Na sana ito ay gamitin ni Lord na yung experience nila dito ay something na makakatulong sa kanila sa pag-develop natin sa kanila bilang ating mga leaders. Yan. And syempre, eto na nga. Alam ko na hinihintay din ito ng bawat isa, ang ating Impact Church Family Camp. Yan. Meron tayong 2 family camp. So kung kayo ay from Cubao, dito mismo, ang ating family camp ay July 3 to 5. At para naman po sa ating mga members sa Kogyo and ating malasakit members, yan po ay sa July 10 to 12. So kung kailangan nyo pong magpaalam, no, para dun sa may mga trabaho, ayan, kaya ina-announce po namin ang date para ma-reserve na natin yan at ma-block natin. At syempre, alam nyo ba? Hindi pa. Alam nyo ba na 11 weeks na lang ay ang ating Impact Church Anniversary? Parang hina ng palakpak. Ayan. Pumapalakpak tayo dahil pasasalamat natin, no, sa kabutihan ng Panginoon na tayo ay 10 taon na nag-exist bilang isang simbahan. Ayan. Kaya tayo po ay magse-celebrate sa July 26, Sunday po iyan. Yan. At habang lumalapit ang date na yan, yung details po ng ating anniversary ay maririnig din po natin. Ayan. And syempre, gusto ko ring i-announce na ang ating simbahan ay merong prayer ministry. So kung meron kayong mga prayer items na gusto ninyong ipagdasal natin as a church or gusto niyo mga pastors lang, pwede po kayong humingi ng ating prayer form at i-fill up nyo yan at ibigay nyo sa ating mga ushers. Yung mga forms po ay nasa ating mga ushers din. So feel free to get that form and fill it up and para masama po natin sa panalangin ang inyong mga prayer request. Kasama din po ng ating pagsamba sa ating Panginoon sa umagang ito ay ang pagbibigay sa Kanya ng ating tithes and offering. And I hope na as we give, we are reminded na beyond obligation ay maipakita natin sa Panginoon ang ating pagsamba at pagsunod sa Kanya sa pamamagitan po ng ating pagbibigay. Sabi nga po sa 2 Corinthians 9:7, ang bawat isa ay magbigay ayon sa itinakda ng kanyang puso, hindi ng malungkot o napipilitan sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Kaya nga po, Impact Church Family, tara, ibigay natin ang ating tithes and offering para sa ating Panginoon. Blessed and beloved, you are. Blessed and beloved, you are, you are, you are. I hold on to one love that's true. My faith is strong, drawn me close to you.
I hold on to one love that's true. My faith is strong, draw me close to you. I hold on to one love that's true. My faith is strong, draw me close to you. I hold on to one love that's true. My faith is strong, draw me close to you. I hold on to one love that's true. My faith is strong, draw me close to you. I hold on to one love that's true. My faith is strong, draw me close to you. Blessed and beloved, you are. 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 You are. Yes, I hold on to one love that's true. My faith is strong, draw me close to you. I hold on to one love that's true. My faith is strong, draw me close to you. I hold on to one love that's true. My faith is strong, draw me. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga. Good morning, good morning. Happy Mother's Day to all the mothers. Palakpakan nga natin lahat ng mga momshies. Wow, momshies, ano? Ngayong umaga ito. Mabuhay kayo. Talagang iba ang tungkulin no, ng isang nanay. Hindi kaya ng tatay yan eh. No? Alam ng nanay lahat ng kailangan ng kanyang mga anak. Bago pa gumising yan, nakaprogram na. Anyway, today, we are blessed to again look at the Word of the Lord. Umpisahan ko sa isang kwento. Alam nyo ba na sa Pilipinas, merong isang Hapon na nung World War II, siya ay na-assign sa Lubang Island sa bandang Mindoro. May taga Mindoro ba dito? Baka nakita nyo to. Ay, hindi. Matagal na to. So, si Hiro Onada ay pinadala nung World War II kasama yung tatlo niyang kasama. Kaya lang, yung dalawa namatay, yung isa naman ay sumurrender o bumalik na doon sa kanyang bansa, sa Japan. Kaya lang, nung natapos na yung war, etong si Hiro ay nasa isang isolated na island. Of course, doon siya na-assign. Wala siyang paraan kung para malaman na ano na nangyayari. Wala pang Facebook noon. Wala ring X, yung Twitter. So, umabot ng 30 years na nasa Philippines siya, tapos na yung gera. So, nung dumalaw yung isang explorer na Japanese din, at nakita siya, ang sabi, Hiro, sumayas ako. Tapos na yung gera. Uwi ka na sa Japan. Yan, sabi. Hindi siya naniniwala. Hindi siya naniniwala. Kasi naka-uniforme pa siya, talagang gusto niya pang lumaban. Until itong explorer na to bumalik sa Japan at sinabi sa kanyang commanding officer na nandun po yung isang soldier niyo, ayaw umuwi kasi akala niya gera pa. So sinundo siya doon at sinabi sa kanya, oo nga, tapos na. Saka lang siya naniwala at inuwi siya sa Japan until itong si Hiro Onada ay binigyan ng award talaga kasi biro mo, wala nang gera, nakipag-gera pa. at he lived until he was 91. At ito nga parte yun ng history natin yan sa Philippines. Alam nyo minsan, sa ating buhay Kristiyano, nararamdaman nyo rin ba yun na you are living like Hiro Onada, kung saan tapos na yung gera. No? Hindi mo alam, panalo na kayo o kaya tapos na. Panalo ka bilang Kristiyano because God, and in His story, the battle has been won by God. Amen? Ipinanalo na ni God yung ating spiritual battle against the enemy. Pero baka marami sa atin ngayon, we are still living in a life that is defeated by the enemy. We go around every single day, araw-araw, na parang talunan sa gera. O feeling mo nagipag-gera ka pa at hindi ka manalo-nalo sa kalaban. So today, we go to the book of Joshua, kung saan pinag-aaralan natin yung buhay niya. That's why today I entitled my sermon, God's Battle, Our Faith. Yan yung lessons natin from Joshua
chapter 6. So basahin muna natin. Now, the gates of Jericho were securely barred because of the Israelites. No one went out and no one came in. Then the Lord said to Joshua, See, I have delivered Jericho into your hands, along with the king, its king, and its fighting men. March around the city once with all the armed men. Do this for 6 days. And have 7 priests carry trumpets of ram's horns in front of the ark of the 7th day. March around the city 7 times with the priests blowing the trumpets. When you hear them sound a long blast of the trumpets, have the whole army give a loud shout. Then the wall of the city will collapse and the army will go up, everyone straight in it. Yung iba sa atin dito na lumaki sa Sunday School, alam natin yung story na to. Pinag-aralan natin. Pero doon some of you na hindi, I hope you read Joshua chapter 6. Kung saan si Joshua inutusan ng Panginoon sa kanilang first battle na palibutan yung city of Jericho with its high walls na matataas. No? Paikutan ito, imbis na girahin nyo kagad o gumawa kayo ng catapult or mag-drill kayo sa ilalim, ang sabi lang niya, maglakad kayo paikot, magmarcha kayo ng 6 na araw at sa ika-7 araw, 7 beses kayo umikot at pagkatapos yun, i-blow yung trumpet, sisigaw at yung lahat ng pader ay babagsak. Alam nyo Nagbasa ba kayo? Okay. Good job. Okay, so this morning, there are 4 things that we will discuss. Na nakita ko dito. Number 1 is God's promise requires our faith. In chapter 5 pa yan, hanggang chapter 6 verse 2. Then God's plans are far from our plans. Third is God's presence is there in our battles. And 4, God's precious blessings reaches to our lineage. So bakit ko nasabi yan, yung mga bagay na yan? Isa-isayin natin. So let's start with number 1. God's promise requires our faith. Ano ibig sabihin nito? Kung babalikan natin yung story ng chapter 6, ito ay conversation ni God at ni Joshua. Now, chapter 5, kailangan natin bumalik kasi kung naalala ninyo, merong kausap si Joshua. In chapter 5 verse 13, binasa natin dito na merong isang lalaki na hawak-hawak niya yung kanyang sword nung nakatawid na sila Joshua to the other side of Jordan River. Hawak-hawak niya yung sword niya nun. At nung nakita ni Joshua, lumapit siya. Paglapit ni Joshua, ang sabi niya, Are you for us or against us? Ikaw ba'y kakampi ka namin o kalaban? Ang sabi nung lalaking ito, Neither, hindi. Ako ay commander ng army ni Lord. Yan. So, ang ginawa ni Joshua, Joshua fell face down, siya ay nagpatira pa doon sa person na ito, and he was asked to take off his sandals because it was holy ground. So, yun yung context na ito, no, sa chapter 5. At makita natin dito that it was a form of what we call is theophany. No? So here, yung theophany po ay isang temporary visible or tangible manifestation ni God sa Bible kung saan ini-reveal niya yung sarili niya sa tao. Like human figure, fire, smoke, or an angel of the Lord. Ito po yung para makipag-communicate siya at yung presensya niya, message niya. And yung pinaka-permanent daw na manifestation ng theophany was Jesus Christ. And it is considered yung ultimate na theophany. But at this point, mabalikan natin, ito yung nangyari kay Joshua. He was speaking, of course, to the revelation of God. At sinasabi sa kanya, ito yung gawin mo. At kung makita natin sa verse 2 ng chapter 6, ang sabi sa kanya, I have given Jericho into your hand. Balikan natin, pakita ko yung scripture sa inyo. Verse 2, nakalagay dyan. Then the Lord said to Joshua, See, I have delivered Jericho into your hands. Ibinigay ko na ang Jericho sa kamay mo. Malinaw ba? So, yun yung sinabi ni God sa kanya. And it means
that hindi pa man sila sumusugod, no? Sinasabi ni Lord, okay na. Okay na, panalo ka na. So kung ikaw si Joshua at that time, magtataka ka rin, Lord, hindi pa nga kami nalapit eh. No? Hindi pa nga kami sumusubok, pero panalo na kami. Importante ito sa sinasabi ni Lord sa kanya. Kumbaga, yung pagiging past tense nung sinabing I have delivered, I have given. It's in a past tense form, given to Joshua. It is finished. In short, it is a done deal. Kilala niyo si paring Hybe. Done deal. Okay? Nakabenta na naman, no? Ng Rolex watch. Done deal. The Lord was saying to Joshua, it is a done deal. Okay na. Ipinanalo ko na kayo. Ibinigay ko na yung Jericho sa kamay nyo. But what was the problem? The problem was that it was not what they see in their naked eyes. Yung nakikita ng mga mata nila. Lord, binigay mo na sa amin yung Jericho, pero napakalaki ng Jericho. Yung walls nila, double wall pa. At saka may army dyan. Kami, sino ba naman kami? Okay? So that was the problem ni Joshua. But the Lord was giving him a future reality of the present promise. At bakit ito sasabihin ni God sa kanya? Bakit ito sasabihin ni God kay Joshua na hindi, okay na, manalo na kayo, ha? Kamagalala. Because God wants to build something in the heart of Joshua. A faith that is strong, a confidence that is built on God's power, not his. Yung faith niya na hindi man nakikita ng kanyang naked eye na mananalo sila, pero God is telling him and in his heart na panalo ka na, Joshua. But it will not go unchallenged kasi kailangan pa niyang ma-experience ito sa buhay niya. And sometimes in our life bilang Kristiyano, alam natin na ligtas na tayo ng Panginoon. Alam natin na ang Panginoon natin may makapangyarihan sa lahat. Alam natin that the Lord will provide. But then in our life, it will be challenged. It will not go unchallenged. At kailangan mo ma-experience yun sa buhay mo bilang Kristiyano at ma-prove sa sarili mo when you stand in faith na oo nga, totoo nga yung sinasabi ni Lord. Hindi ba? Kasi hindi lang with your ear and with your mind, you know, but you experience it yourself na faithful si God. And it's a whole different thing to believe kung ano yung sinasabi ni God sa atin. Kaya nga, yung inheritance na Canaan na na-experience ni Joshua, kung ikukumparahin na natin sa atin ngayon, mas matindi pa nga. Kasi tayo, araw-araw natin yan, ini-experience. But the good thing is that we have a prophetic present promise by the Lord. Ano ibig sabihin nitong prophetic? Ibig sabihin, ito ay sinabi na ng Panginoon. Pero ngayon, nararanasan natin yung promise na yan. Let's go to Romans chapter 8. Ang sabi dito, and those he predestined, he also called. Those he called, he also justified. And those he justified, he also glorified. And if you look clearly at these verses, all of these are used in the past tense. Ang ibig sabihin, it's a future promise already made. Ibig sabihin, yung katabi mo, predestined yung person na yan. Yan ay tinawag ng Panginoon. Yan ay ginustify ng Panginoon at ginglorify ng Panginoon. Tingnan mo yung katabi mo. Totoo ba?
Ang tanong na lang, naniniwala ka ba? Naniniwala ka ba na tinawag ka ng Panginoon? Naniniwala ka ba na tinuwid ka ng Panginoon? He justified you. Naniniwala ka ba na glorify ka ng Panginoon sa buhay mo? And if you believe in that, then the redemptive work of God is made real in your life because Paul tells us that it already happened. It is a done deal. And you are headed towards that no matter what. Finished contract, kumbaga. Marami dito, anong tawag dito? Nagtatrabaho sa finished contract. Because we are in Christ and that confidence, we need that confidence in what God has done for us. And also in Hebrews chapter 10, he says, "For by one sacrifice, which is Christ Jesus the Lord, He has made perfect forever those who are being made holy." Bakit ito sasabihin? Bakit ito sasabihin sa atin kung hindi totoo? Ang sinasabi dito, you were made perfect forever. Those who are being made holy. Dahil sa ginawa ng ating Panginoong Yesus, the future promise that you are being made perfect by God, it filters in your mind and soul so that you can live a life of perfection and holiness in Christ. At kung isa sa puso mo, isa sa buhay mo na, oo nga, nilinis na ako ng Panginoon dahil tinawag niya ako, ginawa niya akong banal, therefore I can now live a holy life. It is possible for me to live a holy life because Jesus Christ already cleansed me from my whole being and given me the Holy Spirit in my life so I can live a holy life when I listen and hear what He's telling me to do, so I make the right decisions in my life and live in holiness. Posible pala. Amen? Posible na mabuhay tayo ng banal sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya, tanggalin na po natin yung, pasensya na, tao lang, bakit ba? Galing tayong magrason, magaling tayong mag-justify nung mga konti lang naman, pastor. So ano yung challenge? The challenge is, we not only agree on what the word of the Lord says, that we are already called, justified, glorified, and made perfect in holiness in Him. Kailangan natin isabuhay ito sa pagyakap natin so that we can experience the taste of what was promised ahead and experience it now, ngayon sa buhay natin. At ito yung gusto na matutunan ni God sa buhay ni Joshua. Okay? Andito ba si Joshua? May Joshua bang pangalan dito? Joshua, saan ka? Ay, ito, Joshua. Joshua. Medyo lumusog ka, Joshua. Okay. Okay, so, pwede rin namang mag-backturn itong buhay ni Joshua. Dahil, as a man, pwede rin siya maging fearful, filled with doubt. Or kaya inisip niya, Lord, ano ba yung plan B? Kasi sobrang taas naman kasi ng mga wall na to. Kahit na sinabi mong bibigay mo na sa amin yung wall na yan. Ano yung plan B kaya? Pero walang plan B. Pag pinangako na ni Lord, gusto niya, you will rest in the, and claim yung promise niya, rest in His promise, that He has already accomplished the task.
So for example, sa isang basketball game, tulad ng talo yung Lakers kanina, kung yung mga best player nung kalaban sugatan at hindi makakalaro, hindi ano, parang panalo na. Panalo na tayo niyan. Wala yung best player nila. Ay sus ko po, kahit isang mata lang gamitin ko. Isang kamay lang tatalunin ko yan sila. No? Pero if you go into a game wherein all the best players ng kabilang team ay wala nga, pero mabanjing-banjing ka, wala naman silang best player. Sige lang, you're playing so lousy, ano mangyayari? Baka matalo ka pa. Kahit wala yung best players nila. Kasi you were overconfident na hindi, okay lang yan. Kasi ano naman ako wala naman sila Ibig sabihin, you still need to live up to what was given to you para ma-fulfill mo yung purpose na yon. Dapat maintindihan mo, malaman mo of ano yung ginawa ng Diyos sa buhay mo. Okay? May ginawa siyang very powerful sa buhay mo nung tinanggap mo siya bilang isang Kristiyano. At nananahan ng banal na Espiritu sa'yo. Amen? O hindi pwede yung, Pastor, hello, Pastor, punta ka naman dito sa bahay. Bakit? Masakit kasi yung tiyan ng anak ko. Baka pwede mo pag-pray. Kapatid, baka naman, marunong ka ba mag-pray? Baka kaya mo rin pag-pray, di ba? Yung Holy Spirit nasa iyo din. At saka sumasagot din si Lord sa'yo. Kailangan natin i-exercise yung faith natin. I-exercise kung anong binigay sa atin ng Panginoon. At hindi natin iasa palagi sa iba yung ating pananampalataya. Amen? Oo. Pero pagkainan, tawagan niyo si Pastor. Pastor, hindi ko alam kung anong iluluto ko dito ha? Tanong pa, no? So, exercise it. Because, wow, naglagay pa ng picture, Sino ba yun? Ba't naglagay pa ng picture dyan? Sa coat. Ang lakas tuloy ng tawa ni Doc Angel. God's promised future hope is already a done deal. So put your faith to the one who gives you victory. Amen. Para hindi nyo makalimutan, may picture ko yan, may tatak na Pastor Jero. Let's go to the second one. God's plans are far from our plans. Ano ibig sabihin nun? Malayo, pero ano lang gusto kong i-point out dito? Tingnan natin sa verse 3 to 5, okay? Yung sinasabi dito. Now, yung 3 to 5, ito na yung detalye na gustong ipagawa ni God sa mga, hello? Okay. Kay Joshua. So sabi niya, umikot kayo, di ba? Sabi natin, umikot kayo dyan, itong gawin nyo, may mga priest, yung ark, yung mga soldiers, mag-march kayo 7 times, blow your horn and everything. Okay? So kung ikaw si Joshua, unang unang sabak mo sa Canaan, sa Promised Land. So, iniisip mo, di ba, kasi malakas ka, at saka yung soldiers mo nandyan, di ba? Tapos isipin mo, Lord, labang-laban na kami. Gusto mo lang maglakad kami paikot? Ano mangyayari pag naglakad kami paikot? Para kaming nagpaparada kami sa ba yung Flores de Mayo ba yun? Oh? Lord, ba't ganon? Ba't lakad-lakad lang kami paikot? So pwedeng isipin ni Joshua, nag-aral sila ng pagkipaglaban, tuloy malakas sila. No? Kung ikaw parang si Kuya Buddy na nag-aral nung pagbabaril, pag gumagapang sa tapos palalakarin ka lang pala. So pwedeng naisip niya yon, na ano ba to, Lord? But there's a needed faith, a needed faith kasi si Joshua din, yung kinumand niya to sa mga Israelites, baka isipin na, Joshua, nababaliw ka na ba? Maglalakad lang tayo doon pa. Paano kung panain tayo doon? Kung bagsakan tayo ng bato, mula doon sa matataas nilang iikot ka doon pa sa gilid ng pader, kitang-kita tayo doon.
Pa? Pwede natin isipin yun. No? Pwede isipin ng mga Israelites yun. Kasi minsan yung mga followers, magaling pa sa leader, di ba? Pastor, bakit naman? Pastor, ang pangit naman ang strategy mo. Aray ko. Minsan, so isipin siguro ng mga Israelita, Joshua, ano ba naman yan? Hindi na lang tayo gumamit ng kanyon. Di ba? O kayo ng fighter jets. Ay, wala pala nun. Walang fighter jets doon. No? But you see kung ano yung sitwasyon, no? At that time. So, here, alam natin na china-challenge yung intellect ng mga Israelites sa ni Joshua. China-challenge talaga eh. Kung susunod ka eh. Kasi hindi yun yung nakagisnan mo na dapat na gera eh. And paano ka magbabattle? But the real issue here is yung pride nila. At minsan ganun din tayo. Minsan hindi yung pag-follow mo, kalaban yung pride mo. Na hindi, kaya ko naman Lord eh. Sumugod na tayo. Naghihintay pa tayo, paikot-ikot pa tayo dyan eh. Sayang yung oras, sayang yung panahon. But in the same way, ganun din, pag sinabihan tayo ni Lord na ito yung dapat mong gawin, hindi Lord, ito yung kaya kong gawin eh. Lord, But the only response that God wants from them is like a childlike faith. Alam niyo yung childlike faith? Pag nilagay ko si Lionel, nandito yung nanay niya. Pag nilagay ko sa lamesa, at sinabi ko, Lion, talon, jump, jump. English ba o Tagalog? Jump. Jump! Anong gagawin ni Lionel? Most probably, tatalon yun. Bakit? Kahit hindi niya ako magulang, nakikita niya ako doon, tatalon talaga yun. No? Sa una, hindi. Ganun-ganun mo na yun. No? Pero tatalon din yun. O ngayon, baguhin natin. Ilalagay ko sa second floor si Lordy. Tapos papatalonin ko si Lordy. Sa tingin nyo, tatalon si Lordy? Ha? Anong difference ng childlike faith? Kasi si Lordy, magko-compute muna yan. Gaano ba kataas yung ano? Gaano kabilis ba yung bagsak ko? Malakas ba yung sasalo sa akin? And sometimes we're like that. We compute, we think of a lot of things, anxiety natin, Lord, ganito na kasi yung number ng ganyan. Lord, paano yan kukompute? Sinabi lang ni Lord sa'yo, sumunod ka sa akin, ang dami mo nang kinocompute eh. Ha? Mathematician ka ba? And in the same way that was God telling, have a child-like faith. Kasi ang sabi dito sa Hebrews 11, na pinrove what's happened in the Old Testament, now quoted in the New Testament, by faith, the walls of Jericho fell. Hindi dahil malakas sila, hindi dahil malakas yung sigaw nila. Kasi ang instruction sa kanila, pag-ikot nyo ng 7 times, okay, hindi pa kayo nahihilo niyan ha, kaya nyo pa. Yung trumpet na malakas, yung shofar, tapos sisigaw sila ng war cry. Yung war cry, malakas yun ha, hindi yung, dapat, yeah! Nakakapanood na ba kayo ng mga, yung talagang, Kaya nyo ba yun, yung war cry? Pag sumigaw sila ganun, bang! Bagsak. Okay? It's not because of yung boses nila. Hindi yun dahil sa magaling sila o dahil umikot sila. Because of their faith, ang sabi ng Bible, the walls of Jericho fell. And we will have victory in the Lord sa kinakaharap natin sa buhay natin, not because of us, but because of our faith in Him. Amen? Faith. And after the army had marched around them for 7 days, pinatotohanan yan. No? Pinatotohanan sa atin. So, sometimes we argue with the Lord.
Minsan sinasabi natin, Lord, bakit 7 days? Lalakarin mo kami dun 7 days. No? Atak na tayo ngayon. Atak na. Parang ML, atak na. Ha? Atak na yun. Handa na kami. And in our lives, we challenge and we argue sometimes with God and say, Lord, bakit ngayon mo pa hinayaang mangyari to, Lord? Bakit? Bakit ngayon? Bakit? Lord, ang tagal naman. Sabi mo, sasagot ka na. Lord, bakit ang bilis naman ng transition dito sa buhay ko? Hindi pa nga tapos ng problema ko, meron na naman isang problema. We argue, we question God and His work sa ating buhay. And what He wants from us is to put our faith in Him. Where there is timing, when there is vulnerability, but then what is called is our obedience and our patience to put our faith in our God. It could look foolishness. Alam nyo, nung siguro, ini-imagine ko to, nung nagmamarcha sila sa paligid ng Jericho. Nung una, parang natatakot siguro yung mga tiga Jericho. Uy, nagmamarcha na sila. Tapos wala pa silang sinasabi. Nagmamarcha lang. Second day, uy, na naman sila. Mamarcha na naman. So pagdating ng 3 araw, teka lang, bakit wala silang ginagawa? And they can be like, it can look like foolishness sa iba. No? They can be taunted and laughed at by the men of Jericho. Or seen as a weakness. Or like a joke. But the truth is, it was a surrender of their pride. Sometimes we think, Lord, ba't kailangan ko maghintay? Di ba foolishness to? Lord, bakit kailangan pumunta ako dun sa lugar na yun na pinapapunta mo ko? Lord, ba't kailangan sharean ko dun sa taong to? Galit na galit nga ako dito. Sometimes it feels like illogical sa atin. But the truth is, God is dealing with our pride. And He is asking for our obedience and our faith in Him. So when we choose to surrender and adapt to God's word and apply to ourselves to God's standards, we present ourselves to the fallen world, vulnerable to the fallen world. Kaya nga sabi po sa Bible, sa 1 Corinthians, the person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, but considers them foolishness, and cannot understand them because they are discerned only through the Spirit. And maybe ganun din tayo sa ating buhay Kristiyano. Ayan, tinan mo, pupunta na naman sa church yan, nagbihis pa ng maganda. Pero mahirap pa din. Diba? Kasi inisip na iba, pag nag-church ka, yayaman ka. Ano to, may gold bar si pastor dito? Mamimigay niya. It may seem foolish to others. And you may feel persecuted. Na ayaw pa hali-hallelujah pa kayo dyan. Wala namang nangyayari sa dyan sa inyo. But they don't understand how God is changing us and blessing our lives with our relationship with Him. Tama po ba? Seven priests, 7 trumpets, 7 days, 7 times, 7 completion and perfection. It may seem foolish, but it was God's perfect will. Thirdly, God's presence is there in our battles. Makita natin yan sa verse 6 to 21. Because from crossing the Jordan to the battle of Jericho, nakita natin kung paano in-instruct ni God si Joshua to always carry the Ark of the Covenant. Ito po yung itsura ng Ark of the Covenant. The Ark of the Covenant was built to contain the 2 tablets of the law given to Moses by God. Ito rin po yung known as the testimony, the Ark of the testimony, also called in Hebrew. And nandun din po nakalagay yung jar of manna to remember God's faithfulness in providing itong mga
Israelites in the wilderness ng bread from heaven and yung Aaron's staff ni Aaron na medyo nagbad na nung may mga tumubo na. Yan. And it was the most sacred relic of ancient Israel because it symbolized yung presensya ng Panginoon sa buhay nila noon at their time. No? At nandun yung sa gitna yung mercy seat covered with the two cherubims. Meaning the Ark of the Covenant is the visible reminder to the Israelites that God is there with them and they should fix their eyes on God. Even if the challenge seems enormous or so great, grabe, no, imposibleng manalo. No? Katulad ng walls of Jericho, pakita ko dito Ay, bakit wala yung picture? Anyway, the walls of Jericho ay dalawa. Okay? So yung una, city, tapos may wall. Tapos, merong pa ulit bahay doon, tapos may isa pang wall. So tinatawag siyang double-walled. So kahit basag mo yung isang wall, meron pang isang wall. And in the city, andun yung, of course, yung mga maharlika, yung mga ano, and dun sa outer naman, ito yung mga outcasts, mga low citizens, kaya sila yung unang matatamaan sa gera. Kumbaga sila yung mababang uri, nandun sila sa medyo labasan. And mamaya pag-usapan natin si Rahab, kung saan nandun sila sa labasan na area, okay, because he was a prostitute, lower, no? Sila. So, kung paano dinala at ginamit yung Ark of the Covenant sa pag-ikot nila sa walls of Jericho, ganun din nung inutos ng Panginoon sa chapter 4 and 5, yung pagtawid nila sa Jordan River, no? Na mauna yung Ark of the Covenant. Pinapakita lang nito yung presensya ng Panginoon sa buhay nila. Because ayaw ng Panginoon na makalimutan nila. Because when you don't fix your eyes on Jesus, nakikita mo yung mga, ang taas ng tubig sa Jordan River. Meron pang buhaya. O kung ano pa. Ay, ang taas ng walls of Jericho. Because you're fixing your eyes on the problems, you're fixing your eyes on the things that you cannot control. But if you fix your eyes on Jesus, on God, makikita mo that He is working in your life. Nandyan siya. He is present even in your greatest struggles and battles in life. Because He was present in the life of the Israelites, in the life of Joshua, God was with them. Sabihin mo sa katabi mo, God is with you. And in your battles, trust in Him. Nandun ang Diyos sa buhay nila. And in their battle to defeat Jericho. Kaya nung sila ay sumigaw for the last time, the double wall of Jericho crumbled down. At ang sabi pa nga doon, it crumbled down forward, hindi backward, kasi mahirap kung backward. So forward bumagsak at nagkaroon pa ng parang ramp, no? Ramp for the Israelites to go inside the city and defeat and execute everything illegal, living thing there. Ang natira lang, si Rahab and her family. Ang sabi nga, yung portion ng wall, kung saan nandun yung bahay ni Rahab, most probably, yun lang yung hindi nasira. Kasi kung nasira din yun, malamang nadaganan ng rubble yung pamilya ni Rahab. So God preserved, but then God's presence was there with them. Sabi ni Chuck Swindoll, wala din, baka maling PowerPoint yun na send ko, is that, no, that God's presence comfort you and give you the confidence
to stay strong and courageous. Kaya, ano man pinagdadaanan mo, kapatid, sana panghawakan mo na nandyan ang Panginoon para sa iyo. Amen? And lastly, God's precious blessing reaches to our lineage. Ano ibig sabihin nito? I included this because I saw the life of Rahab being blessed by the Lord. In verse 22 to 25, napaka-amazing. Ang sabi doon, but Joshua spared Rahab the prostitute with her family and all who belonged to her, because she hid the men Joshua had sent as spies to Jericho. And what happened next? She lives among the Israelites to this day. Naging parte siya ng Israelite nation. Hindi lang siya iniligtas, but she was adopted into the nation, into the family. So it's amazing how this woman, this prostitute, was not only used by God, but blessed by God of what she did. She blessed her because of her faith. Ito yung second time na lumabas yung pangalan ni Rahab from chapter 2 and then now chapter 6. At nung amazing sa story na to, nung bumagsak na yung walls of Jericho, pinasundo pa siya sa dalawang spies upang maligtas lamang sila. Si Joshua pa ang gumawa ng paraan para sila ay maligtas at hindi sila madamay sa pagsunog sa buong syudad. She lived with Israel and became one of them. This speaks also of our salvation when we became one with Christ and we are now given the right to become a child of God. Paano ko nasabi yan? No? Tingnan nyo itong si Rahab at saka yung kanyang family tree at kung paano siya ginamit ng Panginoon. No? So, si Rahab, napangasawa niya si Salmon. Hindi po yan isda. At nagkaroon sila ng anak na si Boaz. Siya po yung napangasawa ni Ruth, Obed, and then Jesse, tatay ni David, King David. And then who had Bathsheba, who had Nathan, kay Bathsheba and Solomon, then Mary and Joseph, going to the lineage of Jesus Christ. In short, yung lahi na blessing, kasama siya doon. Kasama siya doon. So it's true that the blessings of the Lord not only is with us, but with our next generation of family sa buhay natin, anak at anak natin, when we put our faith and our trust in the one true God who gave us life and gave us eternal life. The one true God who can only save and is the creator of heaven and earth. Kaya nga po, bilang matutunan natin dito, bilang isang Kristiyano, hindi lang pong ibig sabihin ng pagiging Kristiyano ay pupunta ka sa church, magko-communion ka, tapos magpapabaptize ka, tapos okay na. We have a lengthy, good conversations last Friday with the MCCs of paano ba sila lumaki sa isang relihiyon at paano nila na-differentiate yung kanilang pananampalataya sa Panginoon. And in the same way, dapat nating makita yung difference nito because it's about our relationship with Jesus. It's about our surrender. It's about dying to ourselves
and embracing God as the holy God who calls us into a life worthy to be called a child of God. Last Monday, I was also, I met with an old friend. Tagal na namin hindi nagkita. Yung captain ball namin sa UP. Last Monday. And we had a very serious spiritual talk. Kasi he was a devoted Catholic. And he was asking na, bakit ganun? Ako, nawalan ako ng gana. Sabi niya, mag-church kasi dun sa Catholic, pag pumunta ka sa church, napakabanal mo sa loob. Pero paglabas mo, parang nawala lahat ng pagkabanal. Manal. So, nawalan daw siya ng gana kasi yung buhay niya, o yung buhay ng mga tao nakikita niya, parang wala namang pinagbago. Bakit pa ako mag-church kung wala namang pinagbago? And then I explained to him how, ano yung pagkakaiba ng having this personal relationship with Jesus Christ than just having a religion na tinatawag mo, ay kasi Christian ako, ay kasi Catholic ako, ay kasi ako, impact ako. Kasi hindi ibig sabihin na mamatin ka sa Impact Church. Meron kang personal relationship with the Lord Jesus Christ. Because those who have a personal relationship with the Lord Jesus Christ honors God and aligns their life to what honors God. So, importante sa iyo yung living for the Lord. Making God or Jesus your Lord. And ito yung in-explain ko sa kanya. Kasi marami siyang tanong. And the challenge para sa lahat sa atin ay mamuhay tayo na hinahayaan nating baguhin tayo ni Lord. Hindi yung gusto natin, si Lord yung mag-adjust. Minsan, no, Lord, ikaw na yung basta pag kailangan lang kita, Lord. Nandiyan ka lang, ready ka, ha? Si Lord pag mag-adjust sa'yo, no? Lord, saka na lang, ha? Hindi na muna ako mag-church ngayon. Ha? Masakit katawan ko, eh. Adjust ka na lang sa akin, Lord, ha? We must understand that the beauty of a saved life is experiencing yung work ni God sa buhay natin. And it changes our character, it changes our attitudes, it changes our mind, renews our mind, and even our actions. So si Rahab, kung mapapansin po ninyo, she was pagan before, she was part of Jericho, she did not believe in the one true God, but when she heard that, wow, itong nation na to, hindi lang lumabas from Egypt, hindi lang sila pinanalo ng Panginoon sa battle, nakatawid pa sila ng Jordan River, Rahab understood that it could only be one answer, na yung totoo yung Diyos nyo. Totoo yung Diyos nyo. And Rahab believed in their God, and that God will conquer Jericho. So she placed her life and surrendered her life to God. And Rahab has been blessed in her lineage. Matthew 1:5, as the wife of Salmon and the mother of Boaz. She is famously identified before as the Canaanite prostitute from Jericho, who helped the Hebrew spies. But she was one of the only 5 women. Naipasok pa natin sa Mother's Day ito, ha? Only mentioned 5, one of the 5 women, specifically named in Matthew's genealogy of Jesus. Who would think a prostitute, a peasant, or a slave, unwanted in the society, will be mightily used by the Lord. So kung sa tingin mo, wala kang silbi, kung sa tingin mo, mahina ka, hindi ka matalino, hindi ka magaling, wala kang talent, nagkakamali ka. Kasi si Rahab, wala din naman siyang talent, eh. But even in her lowest point,
She allowed herself to be used by God, and that God's blessing flowed in her life. Spiritual blessings evident in obedience to the Lord. And then we love the Lord with all our heart, our mind, our soul, and our strength. Hindi mabasa. In conclusion, we see how we can parallel yung redemptive work ni God. Kung saan makita natin, hindi ba, yung buhay talaga itong ni Joshua at ng mga Israelites ay ganito. From bondage of slavery sa Egypt, sila ay ipinalaya ng Panginoon. Tama? From the time of Moses pa. Naalala nyo? Time of Moses. They were slaves, but then they were freed by God. Oh. And God planned to save them and bring them to the promised land. Pero nung time nila sa wilderness, it was the time of them doubting God and complaining. And sometimes sa buhay natin, we are already freed and saved by God from the slavery of sin. Pero nagda-doubt pa tayo, struggle pa tayo sa buhay Kristiyano natin, and we don't know what to do with it. But then there will come a point wherein God asks you, tinatanong ka ng Panginoon, kapatid, kailan ka mananampalataya sa akin? Kailan ka susuko sa akin ang buong buo? Na hindi ka na magda-doubt sa pagkatawag ko sa iyo because you're already called, you are justified, you are glorified and perfected in the Lord. Kaya huwag kang mag-doubt sa iyong pananampalataya sa Panginoon. Because God's work is a done deal. God has already conquered death and given us eternal life. Again, God's promise requires our faith. God's plans are far from our plans. Let's surrender to Him. And God's presence is there, in our battles. And then God's precious blessings reaches to our lineage. God is good. We can trust Him. God's battles, whatever we face today, it's God's battle. Kailangan lang natin ay ilagay natin ang ating pananampalataya sa Kanya. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat sa iyong salita. Maraming salamat, Panginoon, pagkat kami ay minahal mo, may tinawag mo, Panginoon, have predestined us, called us, justified us, glorified us, Lord. Thank you for your salvation. We can live in the present knowing we are already made perfect in you. Continue, Lord, to put our hearts into position wherein we can always exercise yung aming faith sa iyo. And in times na kami ay nanghihina, Lord, gumamit ka ng tao, gumamit ka ng sitwasyon, paraan, upang kami ay bumalik, Panginoon, sa pananampalataya, pagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po. Po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
Sa bawat agos ng buhay, palagi nating tatandaan na mayroon tayong isang ina na handang isakripisyo ang lahat para sa ikabubuti natin. Sila'y handang magmahal, magpatawad at magbigay ng suporta sa bawat pangarap na nais nating makamtan. Sila rin ang nagsisilbing liwanag sa ating buhay. Kaya kahit na mapagod man tayo, ay lagi nating isa puso na nariyan siya upang magbigay ng lakas, inspirasyon at pagmamahal sa atin. Ang ating mga nanay rin ang siyang pumupunan ng mga pagkukulang sa ating pamilya, sapagkat hindi rin mabubuo ang isang pamilya kung wala ang presensya ng isang nanay. Kahit paano kami ay nasa sinapupunan pa lamang, ay walang sawa niyo kaming pinapakain, pinaalagaan at pinapatahan tuwing madaling araw. At hanggang sa paglaki namin ay kailanmay hindi niyo kami pinapabayaan. Kayo rin ang nagbibigay ng pag-asa sa amin. Maging sa mga panahon na madilim ang aming buhay, nariyan kayo para gabayan at tulungan kami. Kaya nais namin sabihin sa inyo na mahal namin kayo. Kaya taos puso po kami nagpapasalamat sa lahat ng inyong sakripisyo at pagsusumikap para sa aming kinabukasan. Happy Mother's Day!
Sige, pakipunasan muna yung mga luha. Ito na, totoo po. Bayani kayo ng buhay ng mga pamilya po ninyo. Totoo po yung mga yung mga actors natin ang gagaling. Ha? So kung may talent po kayo sa acting, sabihin nyo lang. I would like to recognize, of course. Pwede po bang tumayuhan lahat ng mga nanay? At mga nagpapakananay? Ibig sabihin, yung iba sa inyo kasi, wala kayong anak, pero kayo nagpalaki ng mga pamangkin ninyo, ganun. Tumayo rin po kayo kung kayo ay tumatayong guardian na mother, no? At meron kaming konting regalo para sa inyo. Yan, okay. May gift po kami sa inyo, mga mothers. At bilib po kami sa sipag, tiyaga, mga sakripisyo nyo sa araw-araw. Hindi po kayo nagsasawang iparamdam yung pagmamahal. Kahit na minsan talagang napupuno, sumisigaw, napupuno, hindi susuko. Yan. Hindi sumusuko ang ating mga nanay. At alam ko yung binibigay na lakas ng Panginoon sa inyo, siyang nagbibigay ng tulong para magpatuloy po kayo sa inyong responsibilidad sa inyong kanyang mga tahanan. Kayo po ang bida ngayong araw na to at maraming salamat po sa buhay ninyo. Nawa ay patuloy pa kayong gamitin ng Panginoon. Praise the Lord. Okay po. Mananalangin tayo. Pamanalangin natin yung ating mga mothers. Okay? Kumbaga, i-bless namin po kayo ng panalangin. Panalangin po natin sila. Panginoon, maraming salamat po sa aming mga mothers. Thank you, Lord, for in their silent battles, Panginoon. At sometimes, ang dali-dali na lang sumuko sa buhay, sa responsibilidad, sa gawaing bahay, sa pagpapalaki, sa pagkipag-ugnayan sa asawa, sa mga anak, at sa trabaho. Hindi ka nagsasawa, Lord, na ipaalala sa kanila that their responsibility 24/7 ay hindi natatapos bilang magulang at ikaw ang nagiging lakas nila, Panginoon. Salamat po sa lahat ng kanilang sakripisyo, kanilang paggabay, pagpaparamdam ng pagmamahal sa kanilang mga yakap at halik, Panginoon, na ipinapadama sa kanilang mga pamilya. Patuloy mo silang gamitin bilang ilaw ng kanilang mga tahanan. At ipakita kung sino ka o aming Diyos sa kanilang buhay. Punuin mo ang kanilang puso ng pag-asa. Punuin mo ang puso nila ng kapayapaan na nanggagaling sa iyo, Lord, so that the worries of life will not overcome them, O God. But then, ikaw po ang kanilang kasiguraduhan sa araw-araw. Patuloy mo silang gawing testimony, Lord, of your goodness. Make them all beautiful inside and out. And as they serve you, Jesus, patuloy nilang maramdaman yung pagmamahal mo na hindi magmamaliw. Pagkat sa kanila kukuha, Panginoon. Sila ay kukuha sa iyo, Panginoon, ng lakas na yon upang sila ay magpatuloy na ay magbigay ng pagmamahal din sa iba. And Lord, we thank you for all the moms who are here today and even the moms who are not with us at parte ng Impact Church, Panginoon. Patuloy mo silang pagpalain, palakasin. Pagtibayin, O God. And that you will provide also for their needs.
Ibuhos mo ang iyong presensya, Lord, sa kanila. At ang iyong mahigpit na yakap. And assure them, Lord God, that you have called them, that you have chosen them, Lord, sa kanilang very specific role bilang nanay sa kanilang mga tahanan at pamilya. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, Lord. In Jesus' name, amen. Palakpakan po natin ang ating mga moms. Thank you so much po sa buhay. Let me give tayo po tayong lahat. Let me give the benediction of the Lord this morning before we close in prayer, in closing song. Tayo pong lahat ay yumuko, manahimik po at manalangin. Panginoon, sa araw na ito, ikaw lang ang aming itinataas. Sa araw na ito, ikaw lang ang aming pinupuri at sinasamba, Panginoon. Strip away, Lord God, anything that hinders us from worshiping you, hinders us from knowing you, hinders us from serving you, O God. But the more we know you, the more we put our trust and our faith in you, Lord Jesus. Salamat po sa simbahang ito, sa iglesyang ito na ginagamit mo upang kaming lahat ay lumago, magpalakasan sa aming pananampalataya at maglingkod sa iyo ng buong buo, Panginoon. Bless everyone who is here today with spiritual blessings that comes from you, O God. Your provisions, your healing, your guidance, O God. And the people who will support them and bless them and be accountable to them as they walk in their faith. Mga kapatid, tanggapin nyo pagpapala ng Panginoon. May the Lord bless you. May our Lord protect you. And may our Lord smile on you and be gracious in you. May He show you His favor and give you peace now and forevermore. Amen. Amen. Wala kang katulad, oh wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, oh wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, oh wala kang katulad. Wala kang katulad, Wala kang katulad, wala kang katulad, oh wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, oh wala kang Wala katulad. kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, oh wala kang Wala katulad. kang katulad, wala kang katulad. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Uwa-oh, uwa-oh-oh, uwa-oh, uwa-oh-oh, uwa-oh, uwa-oh-oh, uwa-oh. Ikaw at ikaw pa rin. Palakpakan po natin na malakas ang ating Panginoon. Magandang umaga po muli sa lahat and see you next Sunday. God bless everyone.